ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kayang ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Na si Abante ang hindi imbestigahan niya ang Davao. Na si Abante ay utak-hipon dahil ang hipon naghalo ang tayo pati utak. Wag kayong magpapakita kay Speaker Martin Romualdez. Ba, teka. Baka mahalihaw kayo. Sa usapin ng flood control. Suportado niya. Oo. Imbestigahan natin lahat yan. Sino pa man yan. Guilty ang hatol ni DPWH Secretary Vince Dizon kay dating Regional Director Henry Alcantara kaugnay ng mga maanomalyang flood control project sa Bulacan. Talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Nakita niyo naman yung hirap ng mga kababayan. Dagdag Balita News Update. Alright, welcome back mga kabitan. Magandang buhay. Nagbabalik ko tayo dito sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. At sa mga bagong salta lamang ho mga kabitan, huwag kalimutan po mag-subscribe na ho kayo at pindutin niyo po ang notification bell. Top 3 friends in Congress. Well, first like everyday kasama ko si speaker. Everyday nag-focus group discussion kami si DS JJ Suarez, si Don Gonzales. Lagi yun namin pinaplano everyday. Nagpa-plan kami what's good for our country, what's good for Congress, what's good for our people. Pinaplano din nila araw-araw mga kabitan what is good for our country daw, for the people mga kabitan. Yun po talaga. Sama ho sa pinag-aaralan ho nila, paano nila kukulambatin siguro itong pera mula ho sa DPWH mga kabalitaan. Kasi kung hindi ho ito nagkakaalaman, wala ho talagang problema ho ito ngayon at patuloy ho sila na pasimpleng magbubulsa ho sa pera ni Juan de la Cruz mga kabalitaan. Talagang napakawalang hiya itong mga hinampak na ito, no? Ang kakapal ng mga pagmumukha nito. Kailan pa kaya ito kunin ni Lord mga kabalitaan? Sabi nga nila, masamang damo, mahirap daw mamatay mga kabaitaan. Anyway, dito balikan natin itong isang video ni Saldico aka Judas mga kabaitaan, Dracula. Tingnan niyo po. Ayun niyo po dito mga kabitaan, ninakaw daw ni Inday Sara talaga yung pera ng mula ho sa Confi funds nito. Dahil takotoy siyang magpaliwanag mga kabalitaan. Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kayang ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Letra por letra ho talagang ninanakaw daw ni Inday Sara Duterte ang Confi funds nito mga kabalitaan. Ikaw, anong nangyari ho sa'yo ngayon? Ba't nagtatago ka ngayon dyan sa Amerika? Ang bilis mong makakuha ng visa. Ano ba, baka US citizen ito? Dapat silipin itong citizenship nito mga kabalitaan. Dahil hindi nga natin alam na nakalabas na pala ito ng Amerika, kung hindi pa ho ito hinahanap ng mga kasamahan ho dyan sa Kongreso sa pagdinig, ay hindi ho natin nalalaman na naka-escape na ho pala ito mga kabalitaan. Pero may mas matindi pa ho dito, isang bagito, natatawa ako sa mga lumalabas sa social media, itong si Atras Abante, si Boy Dila mga kabalitaan. Grabe na daw yung pagbaha sa Quezon City, sa Maynila, pero dapat imbestigahan daw yung Davao City. Napakalayo, parang may hulog rin itong si Atras Abante. Sabi pa sa isang bagito dito mga kabitan na itong si Atras Abante ay utak-hipon. Binaha ang Luzon ang mga buwang na congressman na si Abante ang hindi imbestigahan niya ang Davao. Kung hindi ba naman kayo mga utak-hipon, bakit sa Luzon ang may baha, sa Davao ang iniimbestigahan nyo? Bakit ko sinasabi na si Abante ay utak-hipon dahil ang hipon naghalo ang tayo pati utak na hindi niya kayang paghilain ang buhay. Kaya, ito ang payo ko kay Abante na appointed son ni Garcia, isa kang utak-hipon. Sa kabila ng paghihirap natin mga Pilipino, lumulusog tayo sa baha, hindi tayo makatulog ng maayos. Meron palang mga pamilya, meron palang mga politiko na nagpapaganasa, nagpapakasarap sa kawalang bayan. Karapatan natin mga Pilipino na ungkatin kung saan napunta ang budget ng flood control dahil tayo ay
Napakasakit to pakinggan, mga kabitan, na ikaw po ay pagsasabihan ho na utak hipon. Ano ba yung naghalo doon? Yung hindi ko na lang sasabihin kasi napaka sagwa ho pakinggan, mga kabalitaan. O ano na Abante? Ano bang masasabi mo rito? Oh, bagito ho ito isang Muslim ho ito, mga kabalitaan. Hindi ka ba nahiya? Pastor ka? Tapos pagsasabihan ka na ikaw ay utak hipon? So ibig sabihin lang nun, mga kabalitaan, hindi na ho kayo ginagalang kahit sa mga kabataan ho. Dahil nga po sa pagmumukha mo pa lang, mukhang pera na rin, traidor pa, at hindi pa mapagkakatiwalaan, na may personal pa, mga kabaitan, kailangan ho talaga, hindi na ito makaupo dyan sa Kongreso. Dahil dumadagdag lang ho itong problema, itong matandang ulupong, akala mo pag nagsalita, napakatapang ho. Matapang lang ho kasi ito kasi nasa kanyang baluarte. Pero siguro kung may maghamuno ito ng suntukan, kung may maghamuno ng suntukan itong matandang ulupong, sigurado isang bagsak lang ho, tulog na ho ito, mga kabalitaan. Kaso hindi mo talaga mahamon ng suntukan ho ito, mga kabalitaan Kasi nakakaawa at siyempre respetuhin pa rin ho natin yung edad niya lang ho, hindi yung kanyang pagkatao. Isang suntok sa pangalan ho yan si Atas Abante, tulog na ho yan. Hindi ba ito ikinahiya ng kanyang mga miyembro sa kanilang simbahan? Na walang modong klaseng natong resistang pastor na banal na aso? Hindi ba ito nahiya, mga kabalitaan, sa kanyang mga miyembro na nagpapalabas ng kanyang dila sa social media na animoy galing ho sa pagpapawis, mga kabalitaan? Hindi ba kayo nahiya na biglang yumaman yung inyong pastor dyan, inyong congressman sa 6th District ng Maynila? Hindi nyo ba naitanong ho yan, mga kabalitaan? Kung ba't ganun na lang kadaming mamahaling sasakyan na meron ho itong si Atras Abante? Malamang na isa ho ito sa nakikinabang ho, mga kabalitaan, sa ginawang kabulastugan ng kanilang mga kasamahan ho dyan sa mayabang kapulungan. Ngayon dito, mga kabaitan, itong si Romualdez, parang ito rin si Atras Abante na nagpapakitang tao na naman ho, dahil ito daw si Romualdez ay hindi niya daw ito kukonsintihin kung sino man yung mga kasamahan niyang korap dyan sa kamera. Di nga. Ngayon ka pa nagsasalita, ikaw mismo nasa baluarte ka na mismo, hindi mo pa alam yung nakawan diyan sa DPWH. Wala ka bang natatanggap na mga balita? O hindi lang binabalita sa iyo dahil ikaw ay nangunguna rin na nakikinabang sa nakawan ho sa pera mula ho sa kaban ng ating gobyerno? Ito po yung sabi dito ni Saga ng mamamayan, mga kabalitaan. Mag-ingat kayo, kayo mga nagpapakilalang bumbero. Wag na wag kayong magpapakita kay Speaker Martin Romualdez. Teka. Baka mahalihaw kayo ng ano nangyari kay Speaker? Galit na ba si Speaker ngayon? Galit na galit, Jen. Matagal na hindi nagsasalita si Speaker sa mga pangyayari ngayon, Sabi niya, hindi ako, nananahimik ako rito, guguluhin niyo ako. Lalo na kayo, mga bumbero nagpapakilala, hindi, peke pala kayo, Yung mga gumagawa ng AI, lahat na lang, sinabi niya Pati si Speaker, nakialam na Oo, nakialam na. Sabi niya, Jen, ipakita mo sa akin yung loloko na yan. Oo. Hahalibasin ko ng sasapatusin ko yan. Eto, sabi niya, Sige nga. Let me be clear. Iliwat mo sa sariling wika natin, sa Espanyol. Sige. Let me be clear. Magkaliwanagan nga tayo. Yun. Tama. The House of the People, ang tahanan ng mamamayang Pilipino, will never condone corruption. Ay hindi kailanman kukonsintihin ang pagnanakaw o ang korupsyon. Yun. Whether in public works, kung yan man ay sa mga pagawaing bayan, local governance, sa lokal na pamahalaan, or any other areas of government service, o sa iba pang sangay ng ating pamahalaan. Allegation of wrongdoings must be investigated thoroughly. Yan ang ang investigasyon sa mga maling gawain. And address decisively. At dapat malaman natin kung saan sila nakatira. Ano address? Anong address? I fully support address initiative. Ayan, for independent scrutiny.
and fair prosecution to ensure that those who betray public trust are held accountable under the law. Pero parang nakangiti siya sa larawan eh. Yung picture lang niya. Yung picture, pero ang mensahe, mabigat ha? Mabigat ito. Mabigat po ang mensahe. At saka ngayon lang siya nagsalita tungkol dito ha? Tungkol sa usapin ng flood control. Suportado niya. Investigahan natin lahat yan. Sino pa man yan. Eh kasi nga, parang ang pinararatangan eh, ang leadership ng Kamara de Representante. Kahit na kami, kahit na ako. Ba, teka, sinabi yan? Hindi pala ako kasama. Tama rin yan ha. Dapat ding marinig natin sa kanyang panig mismo ang ganyang mga pananalita. Kasi ang sabi ng House Tricom, wala silang sasantuhin eh. Wala. Di ba? At ngayon, nagsalita rin po si Speaker Martin Romualdez bilang leader ng Kamara de Representante, may dapat lang papanagutin. Walang kukonsintihin. Hindi po nila kinukundina. Hindi po nila kinukondone, no? Kukonsintihin. Yes. Ito hong anumang pagnanakaw sa kabangyaman. Tama yan. Tama. Ano pa sinabi? Yun lang. Gano'n? Oo, dalawa, maikli lang yun. Oo. Saan niya sinabi yung mga bagay na yan? Sinabi niya ito habang nagkakapi kami kanina, Jen. Wow. Sabi niya, Nelson, sabihin mo to sa saganang mamamayan. At sabihin mo dun sa isang senador na nagngangalang Toot. Ayan. Kaya may nilabas na statement. Ayan, mahaba-haba yan eh. Office of the House Speaker. So kayo ba mga kabalitaan ay naniniwala ho sa palabas na ito ni Martin Romualdez mga kabalitaan? Parang may saltik rin mga kabalitaan eh. Kahit alam na ho natin na ito ay kinukonsinti ang mga nakawan dyan sa mayabang kapulungan sa House of Retaliations, ay naglabas pa ho ng pahayag, statement laban ho sa kanyang kapwa buhaya dyan sa Kamara. Na nabanggit nga dito ni Vice President Sara Duterte na ayon pa nito na babawiin niya daw pag nanalo itong si Bongit pag siya ay nakaposisyon ang kanyang mga ginasta mga kabalitaan. Di ba? Ay ayon pa ni Basti Duterte na pa-imbestigahan niya rin po ito. Yung patungkol naman ho sa SALN ho nito na nagmula lamang na ilang milyon, ngayon ay lumobo ho sa 3 billion pesos sa loob lamang ho ng 3 taon. So kung yung trabaho nyo ay kongresista lamang sa loob ng 3 taon sa unang termino mo o sa isang termino ay aabot agad ng 3 billion pesos, ay napakalaking questionable ho yan mga kabalitaan. Dinaig mo pa ang presidente. Kahit sasabihin mo pa na ikaw mismo ay may mga negosyo. Hindi nga niya kayang papauwi nitong si Saldico eh. Kasi nga, for medical treatment, hanggang ngayon wala pang ilabas kung kailan ho ito makakabalik. Pwede naman ho mga kabalitaan siguro kung hindi nila napagbigyan si Teves na magdadalo ho sa pagdinig sa pamamagitan ng Zoom, ba't hindi na ito pagbigyan itong si Saldico para naman ho malaman ng karamihan, para malaman ng kababayan natin, tayong mga Pilipino, kung ano ba talaga ang nangyari sa budget ho at yung insertion at saan kinuha ho ito para mapunduhan ng napakalaking halaga ang Department of Public Works and Highways. Now, speaking of DPWH mga kabalitaan, itong si Alcantara ay hinatulan ho ni Secretary Dizon or DPWH Secretary Dizon na kung saan po ay naglabas ng guilty verdict laban kay dating Regional Director Henry Alcantara mga kabalitaan. May nasampulan na sa mga dawit sa flood control scandal. Matapos si Bakin sa serbisyo, nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso si dating Regional Director Henry Alcantara at 3 pang opisyal ng DPWH sa Bulacan. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Guilty ang hatol ni DPWH Secretary Vince Dizon kay dating Regional Director Henry Alcantara kaugnay ng mga maanomalyang flood control project sa Bulacan. Sa kanyang 7-page decision, 4 ang administrative liabilities ni Alcantara. Una, disloyalty to the Republic of the Philippines and the Filipino people. Pangalawa, grave misconduct. Pangatlo, gross neglect in the performance of duty. At pangapat, conduct prejudicial to the best interest of the service. Bukod dito, inirekomenda rin ni Dizon na patawan ng criminal charges si Alcantara dahil sa anyay pangbababoy sa kaban ng bayan.
Dagdag ni Dizon, babala ang desisyong ito sa mga opisyal ng DPWH na responsable sa mga ghost at substandard project. Sa unang inspeksyon ni Dizon bilang DPWH Secretary kahapon, nabanggit na naman ang pangalan ni Alcantara bilang signatory sa 96.5 million peso project sa Plaridel, Bulacan. Talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Nakita niyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito. Bagamat paid in full, wala raw nahanap na istruktura sa Baliwag at Bulacan. Sasampahan din ang administrative charges si dismissed Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, maging ang accountant ng DPWH Bulacan na si Juanito Mendoza. Bulacan ang una sa listahan ng Pangulo na may pinakamaraming flood control projects. Para sa agenda, Ivy Reyes, Dilinar News. Pagdating ng panahon, pag lumabas na ho itong si Saldico at magpapakita na ho dyan sa kamera at dadalo sa isang pagdinig, dito na ho talaga kakabahan itong mga tungwisistang ito. Dahil nga po siguro binibigyan pa ng oras na makapagmuni-muni, makapag-isip at ma-memorize itong mga script na inihahanda ho nila para ho hindi mabulilyaso ang mga kawatang tungwisista dyan sa House of Retaliation. Kaya kung nagustuhan niyo po mga kababayan itong ating video presentation, huwag niyo pong kalimutan paliguan ng maraming likes, buusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon, at para malaman ng karamihan kung ano pa mga kaganapan sa ating lipunan, huwag kalimutan i-share na rin po ito mga kababayan. Sa mga bagong salta, huwag kalimutan mag-subscribe na rin ho, at the same time pindutin ang notification bell para mapanood niyo yung mga bagong upload na video natin dito sa ating munting bahay. At kita-kitso tayo mga kababayan sa susunod na mga oras. At bago tayo magtapos, pasasalamatan muna natin yung ating mga kapatid at kababayan diyan sa The Hague, Netherlands na laging nagbabantay kay Tatay Digong Duterte. Ngayon din po ang ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum. Ating sinasaluduhang makabagong bayani ating bansang overseas Filipino workers. Saludo ho kami sa inyo at sa ating mga kababayan sa ibayong dagat, mga seafarers, mabuhay ho kayo mga kabalitaan. Luzon ka, Bisaya ng Mindanao, saan maglupalop ating mundo basta may mga Pilipino, ang bahay na ito ay para kanatong tanan. To God be the glory, Mama, chip chip, pizza.